verse 5. Ang sabi po dito, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in order of his course, according to the customs of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. Verse 10, and the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. And Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angels answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings. And behold, thou shalt be dumb, and not be able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. And the people waited for Zacharias, and marveled that he tarried so long in the temple. And when he came out, he could not speak unto them, and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned unto them and remained speechless. Opo po tayo lahat. So dito po yung kwento po ito ni Zacharias, tsuhin po ito ni Jesus Christ, no? Dahil pinsan po ni Maria, yung naging nanay po ni Jesus Christ dito sa mundo, si Elizabeth. Okay? At dito po, makikita natin yung kwento kung paano po, no, pinanganak si John. Paano po nagkaroon ng milagro na ipapanganak po si John? Ito po ay isang propesiya na binigay po kay Zacharias. Okay? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is, ano ba yung tungkol sa prayers? Di ba may yung prayers, pag sinabi natin prayers na hinihingi natin sa Panginoon, anong tawag doon? Naalala nyo? Pag tayo humihingi sa Panginoon, kasi pag prayers, ibig sabihin kinakausap natin yung Panginoon. Pero pag humihingi tayo sa Panginoon ng pabor, anong tawag doon? Ang tawag doon is supplications. Okay? Supplications, granted. Ibig sabihin yung prayer niya o yung hinihingi niya sa Panginoon ay pinagbigyan. Pero sin is grievous. Okay? O sin po is malala. Okay? So, malalaman po natin yan dito. Una po sa lahat, sa point number 1 po natin, si Zacharias po, okay, na asawa po ni Elizabeth, ay isang pare. So, ito po yung point number active. Active to the Lord. O, napakasipag niya po para sa Panginoon. Active siya na sumusunod din sa Panginoon. Kasi sinabi sa verse 5 po, there was days in Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.
So, sabi dito, sa verse 6, and they were both righteous before God. Ibig sabihin po, sila po ay matuwid sa harap po ng Panginoon. Ibig sabihin po, sila po ay nananampalataya sa Panginoon. At kapag ikaw nananampalataya sa Panginoon, syempre ikaw ay binago ng Panginoon, kaya sila po ay gumagawa ng tama sa Panginoon. Pag ibig sabihin na gumagawa ka ng tama para sa Panginoon, ikaw ay sumusunod sa kanyang utos. They're actively listening to the Lord. They're actively obeying the Lord. Active po sila sa pagsunod at sa pagkinig sa Panginoon. Sila mag-asawa po. Okay? So, ito po yung talagang sinabi sa kanila sa verse 6. Sabi nga dito, sila po ay walking in all commandments and ordinances of the Lord blameless. Kaya sila active. Kasi bakit? Sila po ay sumusunod sa, kaya sabi na kanina dito, obeying, sumusunod sa utos ng Panginoon. Ulit, pag ikaw ay mananampalataya sa Diyos dahil ikaw ay may relasyon sa Diyos, katulad ni Zacharias at ni Elizabeth, ang pagsunod po sa Panginoon ay dahil ikaw ay may relasyon sa Kanya. Ang relasyon mo, alam mo, ang Panginoon ay siyempre Panginoon mo. Ikaw ay alipin at mahal mo siya. At talagang gusto mo ibigay lahat sa Kanya. At ang pinakagusto ng Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Alam na po natin dyan, 14 verse 15. Marami pang mga kaparehas sa verses niyan. Sabi, an ordinances, ibig sabihin mga nakasulat dyan, of the Lord blameless. Ibig sabihin talagang pinagtsatsagaan nila talaga para sa Panginoon, hindi lang pakitang tao, katulad na ginagawa ng mga Pariseo. Kasi, pag mapapansin nyo, katulad sa pinag-aralan natin sa Mateo, yung mga Pariseo po, sabi ng Panginoon, dapat yung pananampalataya nyo ay mas matindi pa sa Pariseo. Kasi mga Pariseo po, anong ginagawa nila? Sila po ay sumusunod ng todo sa batas ng Panginoon, pero sila po ay walang puso sa pagsunod na yon. Sumusunod lang sila para pakitang tao. Pero dito, katulad ni Zacharias tsaka ni Elizabeth, paulit-ulit tayo mula ito sa kanilang puso. Naintindihan? So, sa ating lahat, tandaan natin tayo sumusunod mula sa ating puso para sa Panginoon. Para tayo masabihan na tayo ay active at sabihin ng Panginoon sila ay blameless. At masasabi ng tao, blameless tayo. Bakit? Hindi lamang sa pakitang tao, kundi mula ito sa kinabuturan o pinakailalim ng ating puso, pinakadulo ng ating puso, para kahit tayo ay galit-galitin o kung ano man, lalabas at lalabas yung tunay nating ugali. Yung ugali natin na binago na ng Panginoon. Amen? Ganun po yun. And sabi nga dito, they were both righteous sa verse 7 nga. So nga lang, they're active, sila ay matanda na. Intindihan? Sila ay matanda na. Sinabi sa verse 7 yan. At si Elizabeth po ay ano yung barren? Baog. Isipin nyo sila yung matanda na, wala silang anak, malaking bagay yun sa kanila na walang nakikitang lumaking anak. May kalungkutan para sa iba pag hindi ka ligtas. Pero sila po tuloy-tuloy po na nagsisilbi para sa Panginoon kasi may kasiyahan sa pagsilbi sa Panginoon. Amen? So, merong anak man o wala, sila po ay tuloy-tuloy na pagsilbi. Hindi naging hadlang, no? Yung pagiging active nila para sa Panginoon na mula sa puso, yung wala silang anak. Kasi minsan sa panahon po nila, pag wala kang anak, sinasabi, ikaw ay sinumpa na wala kang anak. Minsan sabihin nila, makasalanan ka kaya wala kang anak. Ganun po minsan ang tingin ng mga tao dun sa iba. Kaya wala silang anak. Okay? Pero sila po, hindi ito naging hadlang sa nila para maging active para sa Panginoon. At ngayon po man din, tingnan nyo di ba, they do ordinances. Ngayon pare po itong si Zacharias, at sabi dito, sa verse 8, it came to pass that while executed the priest's office before God, and according to the customs of the priest, his lot was to burn incense when he went in the temple of the Lord. Okay, sa verse 8 and 9, sa Tagalog po niyan, dumating yung araw na kailangan niyang gawin yung trabaho niya bilang isang pare. Okay? Tayo, blessed tayo. Sabi nga sa 2 Peter, di ba? First Peter, sa Epistle ni Peter, we are priesthood of believers. Mga pari tayo. Amen? Bakit tayo pare? Gumaganon ka, parang hindi ka nakikinig dati.
Nagugulat ako. Amen. Okay, bakit tayo pare? Kasi binigyan na tayo ng biyaya ng Panginoon na makapagdiretsong magdasal kay Yesu Cristo. Ano bang ginagawa ng pare? Siya ay nagdarasal para sa mga tao. Sila ay nagsasakripisyo ng kung ano-ano na sinabi ng Panginoon sa ceremonial law para magdasal para sa mga tao. Pagdasal, hiling ng kapatawaran. Dasal yung supplications nila para hilingin yung mga kailangan nila. 'Di ba? Minsan, mga kagustuhan na lamang, hindi na kailangan. So, yun yung ginagawa ng pare. Pero tayo ay pare na, 'di ba? Pinag-aralan natin sa Baptist Distinctives, Priesthood of Believers. Kasi meron tayong high priest ayon sa Hebrew. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen? At siya yung sakripisyo na meron na tayo. Amen? Hindi na natin kailangan magkatay kung ano-ano. Pero yung mga tayo yung pare, tayo yung pinapakinggan ng Diyos. Pero sigurado ka ba ligtas ka? Hindi. Hindi ko sinasabing baptist lang, ha? Pagtunay ka mananampalataya. Kasi ibang baptist, ayaw nilang kunin yung pangalan ng baptist. Tinatanggal lang nila. Amen? Iba, hindi sila baptist, pero they are baptistical. Bakit? Kasi they are believing the Bible. Okay? Baptist means Christians din naman. Yun lang din naman ibig sabihin nun. Okay? Sana basahin niyo yung The Trail of Blood para makita niyo talaga yung history natin. And aside from that one, no, sabi niya, ang kanyang pinakatrabaho bilang pare, hindi siya yung pinakamataas sa pare, pero mataas na rin yung katungkulan niya, ay magsunog ng insenso. Okay? Siya po yung nag-o-offer ng insenso. At mahal po yung insenso. Kadalasan. Kung nakita nyo sa Jessica Soho, sa ibang documentary, pag nano yung agar-agar, mahal nun. Yung agar wood, napakamahal po nun. Kaya iba talagang nagkakaroon po sila ng mga nagtatalo-talo sila. Minsan talagang nagkakaroon ng masasamang bagay dahil lang dun sa agar-agar wood. Kasi yung talagang dagta nun, pag tumigas, pag lumabas yun, sinunog mo napaka. Pango. Yung mga incense na meron tayo dito, medyo masakit sa ilong, pero yung agar maganda, maamoy talaga yung bango niya. Okay? So, siya po yung ginagawa, bilang pare siya kay tagasunog na incense para magandang amoy para sa Diyos. At sabi dito, ba't sila niya ginagawa yun habang nagdarasal po yung mga tao? At ang ginagawa niya habang nagsusunog siya ng incense, mapapansin niyo po dito, no? Na yung mga tao po ay nasa labas, habang sila po ay nagdarasal. Mamaya, makikita nyo po yan. Okay. Ngayon, sila po ay matanda na. Diba? Again, first point natin is active. Active si Zacharias saka si Elizabeth sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Active na active sila. Si Zacharias din sa mga pagsunod din bilang isang pare, ginagawa niya rin yung mga katungkulan niya. Though ito po ay hindi sinabi sa salita ng Diyos, ito po ay naging tradisyon na po nila. Custom niya na siya po yung tagasunog ng insenso. Kasi hindi natin makikita yan mula sa Exodus hanggang sa Deuteronomy na mayroong tagasunog na insenso. Check na lang natin yan. Okay? At gayon pa man, makita natin ang sabi ng Panginoon, they were blameless. Okay? Ibig sabihin, hindi sila makitaan ng mali. Ibig sabihin talagang ginagawa nila halos lahat ng tama para sa Panginoon. Bakit? At ito po ay mula sa puso. Di katulad natin, di ba? Mapapansin at mapapansin pa rin yung sablay natin. Sana tayo will be blameless. The more na tumatagal tayo bilang isang Kristiyano, the more na nagmamature tayo, the more na hindi tayo makikitaan ng mali dapat. Pero tayo nakikita natin yung mali natin, pero habang di nakikita yung mali natin, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Di natin pinagmamayabang yung ating sarili. Kasi di naman natin ginagawa yan para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon, para pasahin natin sa Panginoon. Ngayon, second point po is answered prayers or answered supplication. Okay? Naintindihan? Answered prayers. Sa answered prayers po, simula 11, sabi po dito, may dumating po na isang anghel. No? Siya po ay nakatayo saan? Sa verse 11. Doon po sa altar ng insenso. Doon nakatayo yung anghel. At sa verse 12, sinasabi dito na nakita siya ni Zechariah
Si Zechariah po ay kinabahan o natakot. Sabi dito, at talagang takot na takot siya. Siya po ay nabalisa. Ibig sabihin. Siyempre, makakita ka ba naman na isang nilalang na napaka makapangyarihan at hindi ito normal sa ating mata? Matatakot tayo. Amen? Pero siguro sa atin, kapag talagang matindi na yung ating pananampalataya, baka hindi na tayo matakot. Kasi either kung yun to ay demonyo, ay anghel, o yung Diyos, siyempre, Diyos, dapat tayo ay mag-bow down. Pero yung takot na, ala, yung parang nakita ka ng multo, ay wala na yung ganun. Amen? Pero dito talagang makikita natin, siya po ay nabalisa at siya po ay natakot talaga. At ang sabi po ng anghel kay Zechariah, huwag kang matakot. Sinasabi lang natin to kinuwento lang po na, huwag kang matakot. Ang sabi ng anghel, kasi ang iyong panalangin ay nadinig. Napakinggan na iyong panalangin at ang iyong asawa na si Elizabeth ay magkakaroon ng anak. At tatawagin ang kanyang pangalan ay John. Amen? So, ibig sabihin, kasi pag sinabi mo matanda na si Zacharias at si Elizabeth ay baog at matanda na, ay parehas siya katulad ng asawa dati ni Abraham. Sino yung pangalan ng asawa ni Abraham? Si Sarah. Okay? Pero din sinabi dito, gaano katanda si Zacharias at si Elizabeth. Pero, hindi na pwede manganak si Elizabeth kasi lolo't lola na sila sa pagkakahambing dito. Pero sabi ng anghel dito, napakinggan na ang iyong panalangin. Ibig sabihin, tutuparin yung kanyang panalangin. Sabi dito, at ikaw ay magkakaroon ng kasiyahan or joy and gladness. Kasi isa lang yan sa Tagalog, kasiyahan at kasiyahan. Joy and gladness kasi, enjoy kasi yung kasiyahan sa gitna ng lahat ng masaya ka, malungkot. Yung gladness, ito yung masaya. Yung masaya lang, natatawa ka. And many shall rejoice at his birth. At maraming masasaya rin sa kanyang kapanganakan. Okay? Hindi lang sila yung masasayahan, kundi yung mga tao rin. Maraming tao din, hindi lahat Maraming tao matutuwa na ipinanganak si John. Diba? For he shall be great in the sight of the Lord. Ibig sabihin ay, siya po ay magiting sa mata ng Panginoon. And shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Okay. Pag nakita niyo po kilala niyo po ba si Samson? Hindi mo kilala si Samson? Kulang tayo sa Sunday school Si Samson po yung malakas na tao sa Old Testament sa mga Judges. Basahin niyo yung Judges. Si Samson po ay sobrang lakas na tao. Amen? Kayang-kaya niya nga buhatin yung isang gate na mag-isa lang. Napatay niya nga yung leon Siya lang mag-isa. Ganun po si Samson. Sobrang lakas niya. Pag nakita kayo ng leon, mas malaki pa sa atin yung leon. Hindi natin kaya leon. Pero si Samson, binayaan siya ng Panginoon. Ngayon, si Samson po ay isang Nazarene. Ang isang Nazarene po, maraming mga bawal. Isa na po dyan is bawal silang kumain ng patay na. Okay? Bawal din po silang, bawal silang maghawak pala ng patay. Bawal silang putulan ng buhok. Ganun po yung Nazareno. Hindi po sila taga-Nazarene, pero sila Nazareno. Bawal din sila uminom ng may suka. Basta mga fermented, bawal sila dyan. Kahit alak, bawal din sila dyan. Yung fermented wine, bawal sila. Okay? Bawal din sila sa grape juice. Yun din po, bawal sila dyan. Pero, shall drink wine or strong drink. Pero sabi dito, siya po ay mapupuno ng banal na espiritu. Kahit po siya ay doon pa lamang sa tiyan ng kanyang nanay, siya po ay punong-puno na ng banal na espiritu. Okay? At sabi dito, and many of children of Israel shall turn to the Lord their God. Sa answered prayer po kay Zacharias, yung kanyang anak po ay maghiting. Okay? At hindi lang po iyan, punong-puno siya ng banal na espiritu, pero may bilin na rin po yung anghel sa kanya na siya po ay dapat maging Nazareno. Okay? Tingnan nyo po yan, kung ano yung Nazareno pag binasa po natin yung Old Testament. Okay? Ang isa pa po dito, sabi nga, dahil sa kanya, maraming mananampalataya o magbabalik loob sa Panginoon.
So, yung answered prayer po, dahil po sila Zacharias, tsaka si Elizabeth po, is very active for the Lord, ay hindi lang basta-basta po, sasagutin yung kanilang, o pagbibigay yung kanilang panalangin. Sobra-sobra pa ang ibibigay sa kanila. Dahil yung kanilang anak, ay talagang gagamitin ng matindi ng Panginoon, para maraming manampalataya sa Panginoon. Napakalaking blessing po yan sa kanila. Ibig sabihin siya po ay isang propeta. Okay? And he shall go before him in the spirit of the power of Elias. Sino ba si Elijah? Si Elijah po ay isa po sa mga tao na hindi po namatay. Dalawa lang po yun eh. Si Enoch tsaka si Elijah. Yung katawang lupa po nila, at tsaka yung kanilang kaluluwa, ay inakyat sa langit. Hindi po sila nakatanggap ng kamatayan na mortal. Dinala sila ng Diyos doon sa langit. At sabi nga dito, hindi po siya si Elijah. Yung espiritu ni Elijah ay magpapasa kanya. Sino yung espiritu na ito? Yung banal na espiritu. Ngayon, sa answered prayer, bakit ganito yung banal na espiritu? Kasi yung banal na espiritu po, nung bago po yung bagong tipan, bago yung tipan ni Jesus, yung espiritu po ay pumupunta sa isang tao, pero hindi siya permanente doon. Umaalis din siya. Makita nyo kay Haring Saul yun. Inalisan niya rin sa Haring Saul. At maraming mga character pa sa Old Testament. Naintindihan? So, yung mga bagay na yan. Pero dito, napakalaking bagay. Pero tayo, blessed tayo, answered prayer na sa atin. Pag tayo ligtas na, sana para tayo kay John the Baptist, katulad kay Zacharias, tsaka kay Elizabeth, na napakalaking pagpapasalamat na yung banal na espiritu ay nasa atin. Amen? And sa answered prayer, di ba si John the Baptist, punong-puno ng banal na espiritu, nagagawa niya yung mga great things. Eh, paano pa kaya tayo? Iisa lang yung espiritu na kay John the Baptist. Yung banal na espiritu. Kasi yun din yung espiritu kaya na kay Elijah. Amen? Kaya dapat gawin din natin na sumunod tayo lagi sa Diyos. At huwag tayo matakot sa mga bagay-bagay na meron na pinapagawa ng Panginoon. Sabi, and the disobedient to the wisdom of the just to make ready the people prepared for the Lord. So sabi dito, yung mga matitigas yung ulo ay bibigay ng salita ng Diyos ni John the Baptist at sila po ay susunod sa Panginoon. Para po, yung darating yung Panginoon, sabi dito, siya po ang tagapaghanda ng daanan ng Panginoon. Napakalaking pribilehiyo po niyan. Answered prayer po yan. Pero dito po, so first point natin is active to the Lord. Dahil active si Zacharias, tsaka si Elizabeth, pero mag-focus muna tayo kay Zacharias, sa Panginoon, yung kanilang prayer was answered. Napakatagal ng prayer na yan. At yung granted, yung answered prayer dyan, ito si granted, ibig sabihin, pinakinggan at gagawin. Ibig sabihin, kaaya-aya sa Panginoon at ito po ay mapapaganda sa kanila. Ganon din sa atin. Napag-usapan natin, napag-aralan na po natin, hindi po lahat ng prayers ay sasagutin ng Panginoon. Kaya sabihin natin, yung prayer natin is ayon sa salita ng Diyos, pero minsan, o madalas, hindi ito masasagot. Bakit? Kasi hindi ito ikabubuti natin. Naintindihan? Katulad kay Paul, yung prayer niya, gusto niya mag-preach doon sa isang lugar doon sa Romano, sa mga taga-Roma, pero hindi po ito pinagbigyan dahil hindi po ito maganda para sa kanya sa mga panahon na yun. Naintindihan? So, ganoon din sa atin. Okay? Pero dito maganda para kay Zacharias. Pero dito, sa third point, di ba? Answered prayer na. Ano yung third point? Si Zacharias po used his analogy. Hindi po siya use his analogy of man. Will, kapag ikaw po ay ang gusto ko po sabihin dito is analogy tayo. Pag tayo po gumamit ng ating sariling talino at tayo po ay umasa lamang sa ating sariling talino at hindi po sa Diyos, tayo po ay nagkakasala. Okay? Analogy of man only, okay, without God's guidance and without obedience to God is sin. Okay? So, analogy of man, pero naman, pag tayo binigyan tayo ng pag-iisip, pero pag hinambing natin ito sa Biblia at sinunod natin yung ayon sa Biblia, tama ito. Pero pag tayo lamang ay susunod sa ating sarili,
mali ito. Naintindihan? So sabi nga dito, alam niya anghel na yung kausap niya. Kasi sinabi kanina, di ba, natakot nga siya eh. Okay? Ang sabi ni Zacharias dito, sa verse 18, and Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? Sabi niya, paano kung malalaman ito? For I am old, an old man, and my wife well stricken in years. Inulit niya na naman. Sabi niya, yung analogy of man without considering the word of God. Sabi niya, paano mangyayari ito? Paano malalaman ito? Eh matanda na ako, siguro talagang hindi niya nakaya, at yung asawa ko ay matanda na rin. Baog na nga siya, matanda pa siya. Paano kami magkakaroon ng anak? Sabi ni Zechariah. So, analogy niya. And the angel, sumagot yung anghel sa kanya, ako si Gabriel, hindi po si Gabriel Santos, ha? Gabriel po yung anghel, okay? Yung mensahero. At ako ang tumatayo sa presensya ng Diyos, at ako yung pinadala para may pag-usap sa iyo. At ipakita itong magandang mga balita. Okay? So, sinagot siya sa kanyang analogy ni Zacharias sa walang pagtingin sa salita ng Diyos. And behold, sabi dahil siya po ay nagkasala, he uses his own analogy lang, sabi, and behold, sa verse 20, thou shalt be dumb. Ibig sabihin, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita. Dahil ikaw ay matigas yung ulo. Ayaw maniwala. And not able to speak. Sabi nga nun, inulit lang, until the day that these things shall be performed. Hindi ka makapagsalita hanggang lahat ng mga bagay na ito na sinabi ko sa inyo ay mangyayari. Bakit? Kasi ikaw ay hindi naniwala sa aking mga salita, which shall be fulfilled in their season. Ito ay mapatutupad sa kanilang oras. So, siya po, sabi, magiging pipi ka. So, pag tayo po matigas yung ating ulo, wala nang mga bagong propesiya. Lahat ng propesiya nandito na sa Biblia. Okay? Wala nang mananaginip. Pastor, nakita ko sa Acts, may mananaginip para yung mga bata. Tapos na yun. Yung mga panahon na yun, yung panahon na sila po ay magpipreach pa, sila Pedro. Yung mga bata ay makakapanaginip. Yung mga kahit babae makakapanaginip. Pero yung nagli-leader po lagi, lahat yung nagpipreach ay puro lalaki. Amen? Kasi kailangan ng mga panahon na yun. Bakit? Kasi hindi po sila maniniwala dahil kulang pa yung nakasulat at kailangan po magpakita ng milagro para manampalataya mga tao. Tayo, blessed tayo, parami yung mga nananampalataya sa Panginoon, sa salita pa lang ng Panginoon. Okay? So, yung mga panahon na yun. Pero ito, balik tayo dito. Dahil yun ang ginawa niya, pag matigas yung ating ulo, mapaparusahan din tayo. Sinabi dito ng Panginoon, ng anghel, dahil ikaw ay ayaw maniwala, sinabi na ito, ako yung taga-mensahe ng Panginoon, at ayaw maniwala sa mensahe ng Panginoon, ikaw pa man din ay mananampalataya, nagiging pipi ka. Pipi. Kailan kaya nangyari ito? Sa verse 21, yung mga tao naghahanap kay Zacharias at sila po ay namangha dahil napakatagal niya po sa loob ng templo. Sabi, tagal-tagal naman ni Zacharias sa loob ng templo. At nang siya ay lumabas, ito agad-agad nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsalita. So tayo, at sabi nga, di na siya makapagsalita. Ito ay isang magandang reminder, pag tayo, we just use our own analogy, tayo aasa lamang sa ating sariling talino at hindi aasa sa Panginoon. Hindi tayo magtitiwala sa kanyang salita. Ibig sabihin, nagkakasala tayo. Diba? Tayo po ay mapaparusahan. Pwedeng instant, pwedeng mamaya pa yan biglang darating. Pero bawat pagkakasala natin, lalo na alam natin kasalanan, kasi Kristiyano tayo, meron tayong mga ginagawa na hindi pa rin ayon sa Panginoon. Katulad dito, makikita nyo itong si Zacharias po ay tinatawag siyang blameless. Napaka-active niya sa Panginoon. Pero dito nagkasala siya laban sa Panginoon. At pinarusahan kagad siya.
Ngayon, dahil ikaw po ay nananampalataya, o ikaw, kahit hindi ka pa nananampalataya at alam mo yung salita ng Panginoon, at ayaw mo pa rin makinig sa Panginoon, lalo na yung mga mananampalataya, mapaparusahan tayo. Kasi sabi ng Panginoon, kanyang mga mahal ay pinapalo niya. Bakit? Kasi ayaw niya na lumala yung ating ugali. Isa pa, ayaw niya na nasisira yung kanyang pangalan. Ayaw ng Panginoon. Tayo po pinapangalagaan natin, hindi pangalan ng pamilya natin, hindi pangalan ng church, kundi ang Panginoon pinakauna sa lahat. Kasi sunod-sunod na yan, pag pinapangalagaan natin yung pangalan ng Panginoon, syempre, yung pangalan ninyo, kaganda rin. Bakit? Kasi ikaw lang ay sumusunod sa Panginoon, hindi mo naman ginawa yun para ikaw magpayabang. Di naman natin ito para ipagmayabang natin yung ating church, na magaling yung ating church. Magaling sabihin natin na tayo ay kilala dahil tayo mababait, marami tayong nagagawang maganda. Ito ay dahil lamang sa Panginoon. Hindi dahil sa ating kakayanan. Amen? Kaya pag mayroon tayong mga successes sa church, pagpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? At bilang isang simbahan, iwasan natin magkasala. Ulit, kukunin ko ito yung chance na ito bilang inyong pastor. Basahin natin yung Biblia natin lagi. Amen? Pagdasal natin sa Panginoon, paalala sa atin yung mga napag-aralan natin. At sa atin, yung mga napag-aralan natin, napakinggan natin na ayon sa salita ng Diyos, tandaan natin lagi. Amen? Amen. Amen? Hindi matitigas yung ulo natin. Huwag natin antayin na parang tayo sa Zacarias na masunurin naman, pero dahil sa tigas ng ulo, ginamit yung sariling lakas at talino, mapaparusahan. Ang haba nito. Sabi, ikaw ay gagaling pag nangyari na pinanganak yung anak mo. Di ba? 9 months, pwedeng, di pa siguro nabuntis kagad si Elizabeth dyan. Pero may kita naman natin dito sa Luke chapter 1, nabuntis si Elizabeth. Agad-agad. Ganun katindi. Hanggang kailan ka magiging matigas yung ulo hanggang ikaw ay maparusahan na maparusahan. Diba? Huwag na nating antayin. Tayo, nandito tayo habang nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabasa ng mga devotions, nagbabasa ng Biblia, hindi lang para maging maalam tayo. Kundi kasi gusto nating malaman ano yung gusto ng Panginoon. Kasi sa atin yung ating puso, gusto lang natin dapat bilang isang Kristiyano ay pasahin yung Panginoon at huwag gawin yung mga mali. At isa lang ito, paalala na aside sa pag tayo gumagawa ng mali, hindi lang nalulungkot yung Panginoon, kundi pwede tayong mapalo. Amen? Kasi sigurado si Zacarias, mataas na yung kanyang pag-iintindi. Habang ikaw ay lumalalim yung pananampalataya, mas lumalalim yung pag-iintindi, mas nagiging matured ka sa pananampalataya, kaya yung mga bagay-bagay na ito, nakatulad na prinisenta kay Zacarias, alam niya na yung tama at mali. So nga lang, pinili niya pa rin yung mali. Isa pa rin dito na reminder, wag tayong aasa sa ating sariling lakas. Amen? Sabi, sayang nga, hindi nakapunta yung youth nung Sunday. Di ba? Pag tayo nakapag-soul win ba, nakagawa tayo ng tama, sabihin natin, lakas natin yun. Ay, hindi ako magkakasala kasi matindi na yung aking pananampalataya. Hindi ganun. Amen? Pag isang bagay na alam natin yung bagay na ito ay pwede tayong matukso, iwasan na natin yan. Amen? Iwasan na natin yung mga bagay na yan. Isang magandang halimbawa dito ay si Joseph. Si Joseph yung kapatid, ay yung anak ni Joshua. Ay, ni Jacob pala, ni Jacob. Yung anak mo? Ay, di ba? Si Jacob. Okay? Siya po ay tinutukso po ng asawa ni Potiphar. Pero anong ginawa ni Jacob? Ay, ni Joseph? Tumakbo po si Joseph. Sabi niya, asawa ka ni Potiphar. Di pwedeng ako ay magkasala laban sa aking Diyos at sa aking Panginoon. Kasi amo niya si Potiphar noon eh. Master niya. Ibig sabihin, alipin siya ni Potiphar. Sabi niya, hindi maganda to. So, tinakbuhan niya yung kasalanan na yan.
Sinabi rin sa salita ng Diyos, dapat tayo takbuhan natin yung tukso. Amen? Hindi natin sabihin, hindi, malakas ako. Yung pananampalataya natin, pananampalataya ng Panginoon yan, hindi sa ating sarili yan. Amen? So, yung pag-practice po ng pananampalataya ng Panginoon ay takbuhan po yung tukso. Amen? Pag tinutukso ka, layuan mo kaagad dyan. Layuan natin yung tukso, hindi sabi, ay, kaya ko pa to, kaya ko pa to, kaya ko pa to. Amen? Kasi, mahuhulog at mahuhulog tayo. Again, iwasan natin. Gusto ko na maiwasan nyo na mapalo kayo ng Panginoon. Walang ni isang magulang na gusto kayo mapalo, pero sa tagas ng ulo, kailangan minsan mapalo. Kailangan pa ba yun? Basahin yung Bible, umasa sa lakas ng Diyos na gawin yung tama para sa Diyos. At katulad nga dito, dahil sila Zacharias ay active sa Panginoon, yung answered prayer nila, na yung banal na Espiritu ay lagi kayo dyan, katulad sa atin, answered prayer na yun, yung banal na Espiritu ay nasa atin, gamitin natin yung lakas ng Diyos, which is lakas ng banal na Espiritu. At tayo ay hindi gumamit ng ating sariling analogy lamang, kundi umasa sa analogy ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang Biblia, at umasa sa Panginoon, at prayers lagi. Amen? Let's be filled with the Spirit. Katulad dito, sinabi filled with the Spirit si John the Baptist. Amen? So, ito po yung sa ating prayer meeting. Kaya po ito yung ating pinag-aralan kasi susunod ito tungkol sa Christmas. So, pahapiyawan natin to. So, let's bow our heads and pray. Alam niyo po, Lord, kami po yung nagpapasalamat. Alam po namin, Panginoon, ginagrant o pinagbibigyan niyo po yung aming mga dasal pag ito po ay ayon sa inyong kagustuhan at ito ay kabubuti po sa amin. Naway, Panginoon, hindi kami maging matampuhin pag yung aming dasal ay hindi nasagot dahil alam po namin ito ay para sa aming kabutihan. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na dapat kami maging active sa aming relasyon sa inyo na maganda, na hanapin namin lagi kung ano yung tama para sa inyo, para matulad kami kila Zacharias at Elizabeth na makita ng mga tao na blameless, hindi para sa aming pagmamayabang, kundi para ikaw ay aming maluwalhati, ikaw ang aming pagmayabang. At Lord, gayon din alam po namin, ina-answer nyo po yung prayers pag ito po ay ayon po sa inyong kagustuhan at ito po ay kabubuti namin. Naway Lord, yung mga prayer request po ng bawat isa ay hindi po namin makalimutan at hindi po kami mag-give up sa mga prayer request ng bawat isa kahit sa sarili namin prayer request dahil alam po namin sa tamang oras po ito ninyo binibigay pag ito po ay para sa amin. Dahil katulad po kila Zacharias at Elizabeth, napakatagal po ng prayer nila hanggang tumanda, pero pinagbigyan niyo pa rin po sila. At huling-huli po, Panginoon, pinag-arasal namin na hindi kami aasa lamang sa aming sariling analogy o sa aming sariling talino at lakas, kundi kami aasa sa inyong lakas lagi. Lord, sa mga hindi pa puligtas, nawa mula sa kanilang puso ay tunay na sabihin nila, Lord, Jesus, ayoko na maging makasalanan. Gusto na kitang maging Panginoon. At pag mula sa kanilang puso ito, Panginoon, alam po namin na sila ay ligtas at sila po ay sasailyuhan niyo po ng banal na Espiritu. At naway, Lord, ito po ay gawin po nila ang buong pagmamahal sa inyo. Thank you, Lord, ulit sa pag-preaching na to na ginamit niyo ako. At naway, Panginoon, kayo mapansin, hindi ako. Lahat po ng tama na nakita po o napakinggan mula po sa akin ay galing po sa inyo. Kayo po ang may angat. Ako po ay mas bumaba. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.